Si Yonshu, nakahanap ng lalaking modelo para sa'yo. Huwag ka mag-alala, may confidentiality agreement na kami pagkatapos niyo makakuha ng lisensya. Siguradong hindi na makaka-epekto to sa career mo. Ayos lang yan, titignan ko. Pilitin pa ba ako ni Dad na pakasalan niya ang master ng pamilya ko? Master, ang iyong medical record ay peke. Master, tumatakas ka sa kasal. Handang magsakripisyo talaga para sa sariling reputasyon. Narinig ko na dati itong si Miss Yun. Pero lang ang isip, pag nalasa sa mga lalaki, hindi ako naniniwala, hindi ako matatakot sa kanya. Brownie suit. Ikaw na yun. Yonshu? Wow, ang gandang lalaki naman nito. Mukhang high quality ang model nito. Tama, ako si Yonshu. Masaya akong makita ka. Pwede mo na makuha ang certificate ngayon. Ganun na lang yun. Tulad nga na makasabi-sabi. Bago makuha ang certificate, hayaan mo ako magpaliwanag ng maaga. Ako ang taong to. Tignan mo. Ha? Totoo ba nandito? Maupo ka, pakiusap. Sorry. Anyway, itong bagay na hindi ko mapigilan ang mamuhay kasama ka bilang mag-asawa. Kaya bago ka makakuha ng sertipiko, sana pag-isipan mo. Hindi naman kailangan mamuhay bilang mag-asawa. Pwede naman yun. Sabi ko, bakit ka nagtatanong may 500,000 ka na? Hindi ka na pwedeng maging male model. Mag-resign ka na sa pagiging ganon. Lalaking modelo? Huwag ka nang mahiya. Pinipressure din ako ng pamilya ko na magpakasal. Kaya nandito ako. Pagkatapos nito, balik na tayo sa normal. Walang maghihimasok. Kaya kung may sakit ka, wala na akong pakialam. Napagkamalan niya ako para hindi ako pakasalan. Kakahalaga ito ng 500,000. Tumanap ng model para harapin ang pamilya. Okay? Kung wala na tayong problema, kunin mo na yung sertipiko. Ang babaeng to, parang ang legendary, parang kakaiba. Kahit kanselain ko pa ang kasal, baka hindi ilam na lola at problema na naman. Ba't hindi ko munang lisensya mula sa kanya? Putulin ang pag-iisip ni lola. Anyway, naisip niya hindi ko kaya yun. Pagtapos ng kasal, balik sa normal. Okay, tara na. Tara. Huh? Nasaan yung babaeng ka-meeting ko? Hindi ata siya dumating ha. Ito. Papakasal ako ng ganito? O kaya naman, gusto niya rin tumakas sa kasal? Tapos na. Husihan? Hu din ba apelido mo? Nagkataon pa? May iba pa bang apelido na Hu? Eh di mapapangasawa ko. Teka. Eto, 500,000. Bibigay niya talaga? Hindi ba nakasulat yun sa kasunduan natin? Tanggapin mo na to. Akala niya talaga may model ako. Saan ka nakatira? Babawi ako sa'yo. Hindi. Pagkatapos natin makuha ang lisensya, kanya-kanya tayo. Pasensya na, sasagutin ko lang to. Hello? Ano ba anak? Nasaan ka na? Bumalik ka na dito! Kapag naantala pa yung kasal mo, malilintikin ka sa akin! Talaga ba? Ang dapat ikasal sa pamilya ho, yun Shiro yun. Siya at ang fiancé ko, nagsama-sama sa venue, wala ka sa tabi ko. Hayaan mo lang ba akong pakasalan ng anak na matandang lumpo? Anak ba talagang turing mo sa akin? Si Shiro Wan, isang dalisay at inosente babae, paano mo siya na-frame? Kasalanan mong lahat ng ito. Galit si Anyo, tapos sisisi mo ang ate mo. Ay, ngayon ko lang nalaman, hindi dapat ako umasa sa'yo at maniwala. Katulad noon, ikaw para sa babaeng ito, hindi ako naniniwala sa aking ina. Sinasabi ko sa'yo, itong pamilya ko, hindi ako magpapakasal. Tsaka, may asawa na ako. Sumuko ka na lang. Gusto niya pa akong ipakasal kay Yunshiro. Hindi pwede. Pasensya. Hello? Sino sila? Yunshu, babawin ko ang bahay mo, kaya maglibat ka na ng mga gamit. At bakit? Itanong mo sa papa mo.
Anyway, kung hindi ka nauupa dito at hindi gumagalaw ang gamit mo, itatapon ko na lang. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Pipilitin nila akong bumalik. Di yun mangyayari. Anong problema? Husyan. Tingnan mo, nakakuha tayo ng certificate kahit hindi nagmamahalan. Pero legal tayo mag-asawa. Pwede bang magstay sa bahay mo kahit 2 araw lang? Pwede bang pumunta sa bahay mo kahit 2 araw lang? Sinabi niya huwag makialam sa isa't isa. Ngayon titira ka sa bahay ko? Napaka-casual ng babaeng to. Pakiusap. Magbabayad ako ng renta. Kukuha pa ng pera sa iba. Pwede mo tong hiramin. Pero sinasabi ko na sa'yo part-time worker lang ako. Simple lang ang pamumuhay ko. Walang problema. Gusto ko lang na matutulugan. Kailangan ko ng tulong mo ngayon. Paghanap mo ko ng isang normal na bahay. May kotse ako. Mas maganda to kaysa sa iniisip ko Ang galing naman ni Zhuangheng. Ayos ba? Mas maliit to kaysa bahay niyo. Isang kwarto lang ang bahay mo? Nabubuhay ako mag-isa eh. Sapat na ang isang kwarto. Okay. Susupa na lang ako. Ito para sa'yo. Ano to? Salary card ko. Yun na lang natitirang pera ko. Mas okay na to. Pinilit nila ako magpakasal. Kinuha pa yung bahay ko. Kaya, dito muna ako for now. Pero huwag ka mag-alala. Para lang ako nagre-renta. Lahat ng gastos ko akin. Nagtatrabaho din ako. Makakabayad ako pagkatapos. Pag kaya ko na, aalis na ako. Lahat ng to dahil sa akin? Kaya pala di siya makakauwi. Kunin mo na muna to. Since sinabi mo na legit na tayo mag-asawa. Yung bahay ko, bahay mo na rin. Pwede kang tumira dito. Mas okay to. Magiging at peace ka pag hawak mo ako. Paano to? Ito ang renta mo. E di wala ka ng panggastos. Hosihan, napakabait mo. Huwag ka mag-alala, ililibre talaga kita ng pagkain. Ayos. Aalis muna ako. Lilinis ako ng bahay. Ayusin ko lang yung bahay. Pwedeng ilagay yung mga kahon doon. Malapit na yung shooting. Magme-memorize muna ako ng linya ko. Azen, malayo pa ang mararating. Dapat kang maging mas maingat sa lahat ng bagay. Ay, parang hindi tama ang mood. May meeting sa kumpanya bukas. Susuriin ko ang impormasyon ngayon. Husyan. Halika, tulungan mo ako sa script. O bakit kasing ka pa? 12 o'clock na. Pipirma kasi ako ng kontrata bukas. Hindi ito madali kaya tulungan mo akong makuha ang third female role. Hindi ako mapakali. Dustbreaker? Paano mo gustong tulungan kita? Tumayo ka na lang dito. Hajin, malayo ang pupuntahan mo. Dapat nag-ingat ka. Hintayin kitang bumalik. Kahit anong mangyari, maghihintay ako hanggang kamatayan. Medyo gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Pero dapat hindi. Salamat na lang. Magaling kang artista. Kailangan bigyan ka ng halaga ng kumpanya. Anong silbi nun? Kung pinipigilan ka ng kumpanya? Pinipigilan ka ng kumpanya? Bakit? Yung kapatid ko kasi, kinalat ang chismis sa akin sa online. Inisip tuloy ng kumpanya may bad record ako, kaya hindi nila ako mabigyan ng magandang role. Ano pangalan ng kumpanya? Star Entertainment. Star Entertainment? Parang pamilyar yan. Mr. Hu, ito ang impormasyon tungkol sa Shinkan Entertainment.
Huwag kang mag-alala. Siguradong gagaling ka. Bakit mo naman sabi yan? Dahil may kakayahan ka. Kung ganoon, salamat. Bibili ako ng bago bukas. Sunduin mo ako sa baba. Bisitahin ang Shinkan Entertainment. Dito ka? Oo. Boss! Boss! Boss, pasensya na ha, pinagandi kita. Jose yan. Siya ba ang boss mo? Oo. Ito ang boss ko. Oo. Ako nga ang boss ng lalaking to, si Xiao Huo. Nakatira ka malapit sa bahay ng amo mo? Kasi... Hindi. Tumingin lang ako sa lugar na to para sa isang kaibigan. Hindi ko pa naisip ang isang pagkakataon. Pagpasok ko, nakabangga ko pa siya. Ganun pala. Nga pala. Wala ba nangyari sa kumpanya mo? Bilisan mo na, huwag ka na malit. Ay, oo nga pala. Pipirma pa ako ng kontrata. Sige, alis na ako. Bye-bye. Master, sino ba yun? Parang pamilyar ako. Parang nakita ko na siya somewhere. Anong kinalaman nun sa'yo? Mag-drive ka na. Master naman eh. Bakit ganito ang role? Hindi ba dapat sa atin ito, ha? Ano po bang problema? Yunsu, tama lang yung dating mo. Ang role na dapat sasalihan mo, pinalitan ni Xiao Yushi. Director Lee, hindi ba ako dapat sa pangatlong karakter? Bakit naging si Xiao Yushi? Pumasa ka naman para sa role na yun. Kaso, hiniling ng producer na palitan ka. Hindi mo mapigilan. Imbis na magtanong ka, dapat mas galingan mo pa sa susunod. Alam kong di ka magaling umarte. Hindi mo yun maamin. Xiao Yushi, huwag mong isipin na hindi ko alam yung nangyayari. Ikaw! Oo. Nandito ako para kunin ang role mo. Sinong nagsabi na bulihin mo ang best friend ko? Yunshu, tanggapin mo na. Natyuhin ko ang producer. Tanggapin mo na. Natyuhin ko ang producer. Sabi ko na eh. Ang lahat pala ng ito ay isang backdoor job, Xiao Yushi. Ang mabuting kapatid ni Yunshiro para kayong mga balihibo ng ibon. Hindi ka pa natatakot na ilantad kita? May ebidensya ka ba? Balak mo pa akong i-blackmail pero wala ka namang ebidensya. Ba't ako matatakot sa'yo? Napakawalang hiya mo! Tama na yan. Nakakainsulto na yung ginagawa niyo. Tama na. Kalimutan mo na. Makinig ka sa akin, makinig ka. Naghahanap ako ng role na mas bagay sa'yo. Pero kasi, may backstage si Xiao Yushi. Alam ko yun, hindi mo siya matatalo. Hindi mo nakuha ang role na to. Pero meron pang isa. Pero kung pati yung itatago pa ng kumpanya, sa totoo lang masisira ang acting career mo. Master. Ito ay Star Entertainment. Ang pinakabagong project nila yung Broken Dustbreaker. Naalala ko yung pangatlong babaeng karakter. Diba si Yunshu? Parang naging si Xiao Yushi. Isa daw siya sa mga producer kasi. Tiyuhin niya yung producer. Kaya kinuha ko ng papel na yan. Pasamantalang kapalit. Hosihan, talaga tulungan mo ako sa mga linya ko. Hindi ito madali kaya tulungan mo ako sa third female role. Hindi ako mapakali. Malayo pa ang mararating. Kaya mag-ingat ka. Ano pang silbi nun kung pinipigilan ka ng kumpanya? Pang-aabuso sa lugar ng trabaho. Parang ang Shinshan Entertainment. Kailangan gamutin. Huminahon ko lang, Mr. Hu. Sino ang project manager neto? Si Director Lee Hui. Dali mo sa akin. Ano na? Director Lee, naalala ko ang bida ng dramang ito hindi pa determined. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang kay Yongshu? Yung character na may 3 minutes exposure. Yung magbablock ng kutsilyo para sa pangunahing bida, tama? Tama. Yun nga yung role. Hindi pa ako nakakapili para dito. Yunshu, kakampi mo kami.
Huwag mo sabihin hindi kita tinutulungan. Yushu, hindi ka ba magpapasalamat kay Yushi? Magpapasalamat? Para sa pag-agaw ng role na dapat sa akin? Teka. Wala pa namang pinirmahan kaya hindi yun sa'yo. Hindi ba nandito ako para pumirma? Sinabi mo sa akin na pipirma ako ngayon. O bakit? Napirmahan mo na ba? Hanggat hindi ka pumipirma, pwede kang mapalitan. Tsaka, sa tingin ko si Yushi mas bagay sa role na to. Bagay? Tumahimik ka! Kung sasabihin mo ulit yan, umuwi ka na lang at magpahinga. Huwag mo nang isipin ang pag-arte. At bakit? Wala naman akong ginawang masama. Yunshu, huminahan ka. Kalimutan mo na. Marami pa namang ibang role na siguradong mas bagay sa'yo, diba? Pero hindi ko matanggap na inagaw niya sa akin yung role. Mas magaling ako sa kanya. Magaling lang siya sa mga connection niya. Master, eto na. Mas magaling naman ako kaysa sa kanya. Magaling lang siya sa mga connection niya. What's the big deal? Sinasabi mo bang mas expert ka kaysa sa akin? Sa kasong ito, mukha kang nasa 18th line. Bakit nga ba nangyayari to? Hindi mo alam? Ciao Yushi. Si Yunshiro ang nagpakalat ng chismis tungkol sa akin. Kasabwat ka rin siguro. Nagplano kayo laban sa akin. At gusto mo lang makuha ang resources ko. Bukin ka na ngayon. Hindi totoo yan. Tama na, Yunshu. Kung patuloy kang maggugulo, pati ang role mo na maid, mawawala na. Ikaw... Pero, wala akong pera ngayon. Tapos nakikita lang ako. Kahit 3 minutes lang exposure nun, hindi ko hayaan mawala to. Di ba katulong yung role na sinasabi nyo? Payag na ako. Kinuha mo? Hindi ko pa naman binibigay. Xiao Yushi, hindi ikaw ang magbibigay ng project. Directly, sa tingin mo ba mahalagang sinabi ko? Kung ano sinabi mo, yun ang gagawin natin. Yushu, umuwi ka na at magpahinga na mabuti. Kailangan ko na mas bagay sa role. Babalitaan kita. Ikaw... Master, ito ang office. Gusto ko ang role na to. Lumuhod ka sa akin. Aminin mo na mas bagay ako maging bida kaysa sa'yo. Baka, pakitaan kita ng awa. Ibibigay ko ang role ng katulong sa'yo. Ciao Yushi. Ang yabang mo ah! Hay, edi, ibibigay ko na lang sa iba. Sayang din. Ang isang hamak na katulad mo, deserve mas stuck habang buhay. Tama ka, wala kasi akong tiyuhin na producer. Walang kapit, wala akong kahit na anong kapangyarihan. Pero, isa akong taong may dignidad. Sister Tao, tara na. Hosihan, bakit ka nandito? Xiao! Xiao, nakakuha ng Shinkan! Ako nga. Ikaw si Mr. Hu? Ikaw si Mr. Hu? Siya si Mr. Hu. Siya ang amo ko, si Mr. Hu. Assistant lang ako. Ako nga ang bumili ng Shinkan. Xiao, paano ka narating dito? Pwede ba? Siya ang mapapangasawa ko? Seryoso? Asawa ko? Hindi ba may kapansanan siya? Oo. Kung hindi ba ako pumunta, hindi ko malalaman na nambubuli kayo sa trabaho. Ang ikatlong babaeng lead sa dramang ito, ang original na plano ay Shinshu. Narinig ko, mas pinaboran mo yung producer. At binigay mo kay Xiao Yushi. Hindi. Mr. Hu, hindi po ba mas bagay sa akin ng role na to? Tama. At saka lagi niyang ginagawa ang role na yan. Ano mga pinagsasabi niyo? Ang listahan ng mga audition clip. Nakita namin ni Mr. Hu. Sa nakikita namin, si Yunshu ang original para dito. Assistant ka lang. Wala kang karapatang magsalita. Tapang mo! Alam mo ba, ang layunin ng ating Shinkan? Tratuhin ang katrabaho ng may puso. Kahit dumadaan ka sa backdoor, wala kang karapatang manghamak ng iba. Ganyan tumatag ang kumpanya natin dahil sa mga artista. Kaya tratuhin niyo sila ng patas. At saka, ito ay responsibilidad sa madla. Hindi responsable para sa reputasyon ng kumpanya. Dapat baguhin ito. Tama ba, Mr. Hu? Tama!
ka patanggalin. Hindi. Mr. Hu, hindi mo ako mapapalis. Nagtrabaho ko ng gusto para sa Shinkan. Nagtrabaho ng 20 years. Siguro humindi lang pagkakaunawaan dito. Ay, naalala ko, dapat itong mga subordinates ko, nagkamali. Dapat yun siya yun, imbis sa Xiao Yushi. Papalitan ko agad. Directly. Ano ba? Yunshu, mali talaga ako kanina. Pero gagawin namin ang kontrata sa lalong madaling panahon. Mr. Hu, makakatiyak ka na walang magagawa sa kahit na sinong empleyado ang mga may kapangyarihan. Kahit na responsibilidad namin ang reputasyon ng kumpanya. Tama yun. Sige. Hindi na ako magtatanggal. Pero maghahanap ako ng mamamahala ng project na to. Iba ang gagawa nun. At ikaw naman, umuwi ka na't magpahinga. Wasyaw! Huwag ka na magsalita. Mag-ingat ka, baka itago ka ng kumpanya. Alam mo, kasalanan niya yan. Oo nga. Okay, sige na. Kung wala kayong gagawin, bumaba na kayo. Ingat, Mr. Ho! Taoji, ikaw na mag-check ng kontrata ha. Babalik ako. Sank... Grabe! Si Boss Sihan! Boss ba talaga? Siya ba yung may-ari ng Who Group? Yung amo mo, yung may-ari ng Who Group? Oo nga no, paano yun? Pareho pa ang apelido. Oo nga, magkakaapelido. Tignan mo, sinasabi ko sa'yo. Siguradong gagaling ka. May gagawin pa ako mamaya. Kung meron kang gusto, tawagin mo lang ako . Okay, sige. Ang ibig mo sabihin, yung assistant ni Mr. Hu, asawa mo yun? Tama. Di ba may model siya? Paano siya naging assistant ng CEO kung model siya? Siguro, sideline lang yung pagiging model niya. Yunshu, mag-iingat ka ha. Hindi dahil tinulungan ka niya, may impress ka na sa kanya. Kailangan mong malaman kung paano niya ginagawa ang modeling. At saka, kung ano yung bahon niya. Huwag na mag-alala. Meron siyang sakit. May dysfunction siya. Sabi mo? Gagaling ba siya? Mukhang hindi. Pakabalik ka na. Tignan mo yung luto ko. Ginawa mo lahat to? Oo naman. Basta salamat ko yan kasi mabait ka sa akin. Kaya especially hinanda ko. Nilagay ko lang yung project, tapos pinakita sa boss. Bagay ka talaga para doon. Mali ang direktor. Hindi niya dapat ginawa yung ganung bagay. Subukan mo ito. Sarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. Lutong bahay lang naman yan. Pero ang sayo niya kumain. Hindi ba lutong bahay ang pagkain niya? Gagawin ko to lagi sa kanya. O ito, kumain ka pa. Laging bigay kasi ng mga tita ko abalon tsaka ulang. Pagod na akong kumain ng ganun. Masarap ang ganito lutong bahay. Tita? Abalon ito lang? Yung tita ng boss namin. Nagdadala ng abalon tsaka ulang araw-araw. Kapag hindi maubos, inuuwi ni auntie. Ganun na ginagawa niya. Pero mas okay to. Ganun? Araw-araw pala siyang kumakain ng tira-tira ng boss niya. Nakakaawa naman. Hindi akong komportable sa higaan na yun . Kailangan ko ng bagong kama. Ay, ang babaeng to talaga. Master, yung dust breaking project na proseso na. Sir, ano palang kakainin mo sa tanghalian? Order mo na ako. Nagdala na akong pagkain.
May dala ka mo? Ginawa ito ni Yunsho para sa akin. Master. Actually, matagal ko nang gustong itanong eh. Ikaw at si Miss Yun, anong relasyon ninyo? Nakita ko kayong dalawa last time paglabas ng elevator. Kasal na kami. Oo? Panganay siyang babae ng pamilya Yun. Ano? Siya ang pangalan ng babae nila? Yung tinakasan mo? Painitin mo yan para sa akin. Nga pala. Ha? Hindi niya pa alam ang identity ko. Kahit ko mo yung bibig mo, ha? Marunong talaga siyang maglibang. Master, handa na pagkain. Master, ako rin po. Kakain na rin po ako. Ay, ang master ko. Mukhang in love talaga. Salamat, Director. Congrats pa sa atin. Sige. Walang problema yan. Alis muna ako ha. Ingat po kayo. Mukhang nandito pala yung ate ko. Launch area to ng kumpanya. May problema ba kung nandito ako? Ate, galit ka pa rin ba sa ginawa ko? Kahit na pinilit kang ipakasal sa matandang lumpo ng pamilya ko, ako naman, kasama ko si Ayu. Pero ginawa ko yan para sa pamilya yun. Ikaw, tinakasan mo ang engagement party mo. Siguradong disappointed sila sa'yo. Kung hindi ko kinuha ang spotlight sa'yo, tama na, Shiro. Nakakadiri ka. Hindi ba ikaw, nung engagement party ko, magkasama kayo ng ex-fiancé ko? Yunsho, konting respeto naman. Si Shiro, nagparaya sa'yo. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Ganyan pala ang ugali mo. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo! Akala mo bulag ako? Alam ko ang lahat sira ulo. Ngayon parang ikaw at si yung Shiro, perfect match talaga. Tandaan niyo yan. Yunsho, alamin mo kung bakit kasama ko si Shiro. Gusto ka nga ng mga tao, kaso makulit at boring kang babae. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Bitawan mo ako. Magkasama tayo ng 2 taon, hindi mo hayaang hawakan kita? Deserve mong iwanan ka! Sinong nagsabi sa'yo na walang interesado sa akin? May lalaki pang nagkakagusto sa'yo? Mga tambay lang na magkakagusto sa'yo. Oo. Diba? Yung mga homeless na hindi pa nakakita ng magandang babae, yun lang paniguradong interesado sa'yo. Yunsho, matapos mo makipag-iwalay sa akin, hindi mo na ilalaga ang sarili mo, ha? Kayong dalawa, wala talaga kayong utak. Ate, kung gusto mo ng lalaki, sabihin mo lang sa akin, ireretok ta. Hindi. Huwag mo siyang ipakilala. Ang katawan niya, bagay lang sa mga lalaking walang pera. Yung mga nakatira sa imburnal. Pakilala mo siya sa mga ganon. Ikaw! Pasensya na. Dahil ang asawa ko, 10 beses na mas malinis kaysa sa sapatos mo. Ano nangyari? Tulungan mo ko. Pakiusap. Kung nakikita nyo, magandang lalaki talaga ang asawa ko. Halatang masigit sa'yo. Ikaw, walang yakang babae ka! Pagkatapos mo makipag-iwalay sa akin, hanap ka ng ibang lalaki! Ikaw ang unang ningloko sa ating dalawa. Kaya hayaan mo ko. Alam ko na. Siguradong galit ka sa akin, di ba? Kaya naghanap ka na lang ng lalaking hahalikan. Nakakahiya kang walang kwentang malanding babae ka! Ba't ka ganyan makipag-usap sa asawa ko? Grabe. Ayos ka lang? Pag nakatagpo ka ng ganito, lumayo ka na. Huwag mo na silang papatulan. Okay. Tara na. Kailan pa siya nakaharap ng ganong klaseng lalaki?
Magaling ba akong umarte? Nag-acting ka lang pala? Oo, nakikita ko kasi si boss, ganun magsalita. Kaya kinopya ko lang. Tinakot mo ako. Pero ang aura mo kanina, napakalakas talaga. Nagulat siguro ang tengaan niya na yun. Nga pala, yung halik. No choice lang talaga ako. Kalimutan mo na lang yan. Kung ganun, sanay ka pala makipagalikan? Ano ba? Hindi ganon. Yun, ang first kiss ko. Ba't tumatawa ka? Hindi Obvious naman na mas marami kang experience. Dati kang model. Ilang babae na nahalikan mo? Hindi pa ako nakahalik, no? Master! Master! Yun, wala. Kamusta pala yung movie mo? Anong balita doon? nakapag-usap na kami. Sasali ako sa susunod na buwan. Magme-memorize pa ako ng mga lines. Pinag-iisipan pa yung script. Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Maraming salamat ha. Magluluto pa ako sa bahay. Mauna na ako. Master. Lagi lang akong curious. Ikaw at si Miss Yun, kailan ba kayo sabay naglalakad? Ano bang kinalaman nun sa'yo? Ako nang bahala doon. Huwag ka masyado magtanong. Nga pala, imbestigahan mo ang coffee shop ngayon. Kung anong relasyon ng lalaki at si Yunshu. Opo, Master. Master, alam ko na. Yung Yunshiro na yun, half-sister pala ni Madam. Yung Den-Anyo naman, siyang fiancé ng dalaga. Pero ewan ko lang kung ano nangyayari. Yung Yunshiro kanina, nasa engagement party. Magkasama sila ng Den-Anyo. Ano pa nga ba? Pwede ka mag-isip ng kahit ano. Ay, oo, Master. Yung pamilyang yun, ang original na gustong pakasalan ka. Yung Shiro na yun, si Miss Yun. Di ba parte siya ng pamilyang yun? Kaya pala tumakas siya. Ano sabi mo? Yung kapatid mo, nagpakasal sa ibang lalaki? Opo, siya mismo ang nagsabi. Hinayaan niyo pang lalaking yun na pugbugin si Denganyo. Buisit na babaeng yun. Pasaway talaga! Kung ikinasal na si Yunshu, sino ipapakasal natin sa pamilya Wu? Ayokong ma-disappoint sila sa atin. Tama ka dyan. Ang pamilya Hu ay napakalakas. Isa lang talaga magiging kahitatan neto. Kung hindi natin kayang ibigay yung mga tao, tapos ang pamilya yun! Anong gagawin natin? Hindi. Kailangan kong makuha ang babaeng yun! Ang babaeng to, binabaan talaga ako ng telepono! Bakit pa? Hoy babae! Bakit ka nagpakasal sa kung sino-sinong lalaki lang? Bumalik ka na ngayon din! Sumama ka sa akin sa pamilya Ho! Pumunta ka mag-isa, may asawa na ako. Imposibleng magpakasal si Mr. Hu sa may asawa na. Pa, kung gusto mong paboran ng pamilya Hu, si Yunshiro ang ipakasal mo. Pasaway talagang babaeng to! Pa, alam kong matalino si ate. Kapag pinilit niyo siyang bumalik, lalong hindi siya babalik. Maging matalino lang tayo. Maging matalino? Makabalik ka na. Umatching ako ng 2 beses. May kasama ka ba dyan na nagsasabi ng masama tungkol sa akin? Imposible yan. Siguradong nilalamig ka na. Halika, pumasok ka. Nagluto ako ng sopas. Kainin mo na. Hindi mo naman kailangan gawin to araw-araw. Baka mahirapan ka. Script lang naman inaatupag ko araw-araw. Wala nang iba. Tsaka, ikaw lang din ang gumagastos para sa atin. Kaya magluluto lang ako. Nga pala. Ayaw mo bang matulog sa kama ngayon? Ha? Kasi naisip ko lang na parang hindi bagay sa'yo na matulog sa sopa. Kaya naman, sa kama ka na. Sa sofa na ako matutulog. Pero bahay mo to.
Kung doon tayong dalawa. Ha? Wala tayong gagawing masama. Huwag ka mag-alala. Okay ka lang? Ayos lang, ayos lang. Ano ba yan? Hindi ako makatulog. Parang gumalaw siya sa likod ah. Kung lumapit kaya ako? Tulog na tulog siya? Ay, ano ba tong iniisip ko ngayon? Pakatulog na nga lang. Ay. Bakit nagagalit? Patulog din ako. Wala akong interes sa kanya. Grabe ang sarap ng tulog ko. Hello? Yunshu, kukuha ako mamaya ng makeup photos. Huwag mong kalimutan. Okay. Mag-iimpake na ako kaagad. Ate, Yunshiro, ikaw na naman. Anong gusto mo? Ate, may sakit si Papa kahapon pa. Bumalik ka para makita siya. Teka, gawa-gawa mo lang ba to para bumalik ako? Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Ate, lagi high blood si Papa ngayon. Hinimatay pa nga siya kahapon eh. Ngayon nakahiga na lang siya sa kama. Ano bang pakialam ko kung may sakit siya? Nandiyan naman kayong dalawa ni Mama. Kayo nang bahala sa kanya. Bago siya nahimatay kahapon, pangalan mo pa rin ang bukang bibig niya. Ate, tatay mo pa rin siya. Iniligaan ka niya hanggang sa lumaki ka. Ngayong may sakit siya, hindi mo man lang siya tutulungan? Bahala ka. Basta kung anong mangyari, pinaalalahanin na kita. Nandito na siya. Naku, huwag mo akong pakialaman. Hayaan mo na lang ako mamatay. Kung hindi na niya kinikilala bilang ama niya, mas mabuting mamatay na lang ako. Mas mabuting ang nanay niya na lang ang makita niya. Yun siya. Paano ka nakabalik? Titignan ko lang sana kung mamamatay ka na talaga.